3,000 pesos. Kahit isang kusing, hindi pwede. Umatras ka habang hinihila ang kable. Tapos yung tambutso mo, umitim ang malaking bahagi ng awning ng stall ko. 1,000 pesos. Hindi pwedeng bawasan kahit piso. Kung hindi ka magbabayad, hindi mo may lalabas ang cold chain truck mo sa zone ngayon. Kalahating oras pa lang nawalan ng kuryente. Pero ang init na ng tubig. Mabuti ang intensyon ko na magkabit ng kuryente para mailigtas ang 300,000 pesos na halaga ng buhay na seafood ninyo. Ngayon, sinisisi nyo ako. Dahil nahawakan ko ang mga gamit nyo. Huwag kang magkunwari na mabait dito, Linroy. Namatay ba ang mga isda ko at lumutang na patitian? Ang init ng tubig na yan, hindi man lang nasunog ang isang galamay ng isda ko, hindi naman namatay. Bakit ka nagdesisyon ng mag-isa? At nabangga mo ang kahon ng mamahaling paninda ko? Ang kahon ko ay puno ng high-grade na pusit. Dahil sa kabel mo, nahulog sa putik. Gaano karaming timbang ang mawawala dito? Puro pera yan. Ito ay paninira ng ari-arian ng negosyante. Panghihimasok. Linroy, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi na ako hihingi ng sobra, 1,000 lang. Isang kahon na mabahong patay na pusi. Sa pinakamataas, 50 pesos lang ang halaga. Isang sirang tarpaulin na may butas, 30 pesos kasama ang shipping. Half-hour blackout. Kung naantala pa ng 5 minuto ang kuryente, ang mga mamahaling isda sa tangke mo, hindi na mabebenta kahit bulok na karne. Iniligtas ko ang inyong kabuhayan. 1,000 para sa isang piyasong tela na umuso. Ang alam ko, nasira ang tulda ko. Kailangan mong magbayad. Kahit isang kusing, hindi pwede. Ngayon, hindi mo mailalabas ang truck mo. Dashing Suping. Inaabuso nyo na siya. Kanina, nung nag-brownout. Kung hindi dahil kay Linroy, na lumusong sa kalahating metrong lalim na maruming tubig para ayusin ang kuryente. Kayong dalawa, ngayon ay umiyak sa kalsada. Paano nyo siya masisisi? Atali, huwag kang magsalita na parang hindi ka apektado. Gusto lang niyang gamitin ang brownout para pilit na ikabi ang kuryente. Para kumita ng malaking emergency fee, di ba? Ngayon, sasabihin ko na. Ang pera para sa mga patay na isda. Loss. Ang bayad sa pinsala dahil sa paggalaw niya sa makina ko. Kailangan niyang bayaran ako ng 3,000. Ay, padaan. Master Liu. Ako ang tama dito. Huwag kang makialam. Suping, Dashing. Medyo naging padalos-dalos si Linroy sa bagay na to. Babayaran namin ang pera. Guro, nababaliw ka na ba? Bakit natin sila babayaran? Manahimik ka. Sa negosyo natin, kailangan nating makisama sa palengke. Ayokong may masabi sila sa atin na inaabuso natin ang kapangyarihan natin. Huwag na nating palakihin ang gulo. Si Lao Zhao talaga ang nakaintindi. Bank transfer o QR code. Naka-receive ng 3,000 yuan. Mabuti at marunong kayong umintindi, mag-ama. Simula ngayon, ang mga makina ninyo sa mga stall na yan. Kahit anong sira pa yan. Hindi ko na yan gagalawin. Ako si Linroy. Sa labas, sa labor market, maraming mas magaling na electrician. Kahit sino pwede naming bayaran, di ba? Kailangan pa ba naming magmakaawa sa'yo na driver lang ng truck? Tama. Akala mo ba talaga, ang buong palengke ng seafood na to ay umikot sa generator mo? Sabi sa balita, sa loob ng 3 araw, may darating na matinding heatwave. Magkakaroon ng power outage at maintenance sa buong syudad. Kung ang mga magaling na electrician sa labas ay makakapasok dito para ayusin ang mga makina, sasabihin kong swerte kayo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ayusin mo na lang ang luma mong makina. Hindi nila alam. Sa matinding panahon, ang mamahaling kagamitan sa pagpapalamig na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Maliban sa matinding teknikal na kalaman, walang sinuman ang makakagawa niyan. Tama na, huwag mo nang kiskisin. Bukas, hugasan mo lang ng water gun. Rui, huwag kang magali sa akin. Hindi natin sila kayang kalabanin, kaya umiwas na lang tayo. Hindi ako galit sa'yo. Naiinis lang ako. Ang mga paninda na kinuha ko sa gitna ng baha, ako pa ang may utang sa kanila. Ang pagkalugi ay biyaya. Linroy, kahapon, naapi ka. Alam ko yan. Kung hindi dahil sa generator mo, nalunod na sana lahat ng puhunan ko. Huwag na nating kagusapan yan, ata. Ngayon, magsisimula ang pag-inspeksyon sa kuryente sa buong syudad. Ang luma mong kompresor, nasa unang listahan. 50 pesos kada oras ang bayad sa trabaho. Hindi tataas ang presyo. 50 pesos. Ngayon, ang mga advanced na electrician sa labas. Umabot na sa 150 pesos. Si Linroy, talagang tapat na bata. Bilis. Isama mo rin ang bahay ko sa listahan. Malapit nang dumating ang matinding init. Kailangan nating ayusin ang lahat ng unit ng mga tao bago dumating ang pagkawala ng kuryente at matinding init. Oh, ang sipag mo naman. 50 pesos kada oras. Nagbibigay ka ba ng charity?
Lin Rui, kaya mo pa ba yung katawan mo? Baka mamaya, kalahati pa lang ng pag-ayos. Bumagsak ka na sa loob ng cold storage. Nakakatawa naman yan. Kung magkano ang kinikita ko, huwag mo nang alalahanin. Kung may oras kang manood lang, mas mabuti pang tingnan mo kung mapagkakatiwalaan ba ang inyong senior electrician na inupahan. Napakagaling ng electrician namin. Graduate pa, yan sa ligit na vocational school. Pumayag na si Master Liu. Darating siya sa makalawa ng umaga dala ang mga piyesa. Sa kalahating araw lang, magagawa na niyang lahat ng ma-inboard ko para maging energy efficient. Ang delivery truck ng malaking hotel ay darating mamayang hapon para kumuha ng paninda. Pagdating ng panahon, mas magiging maganda ang cooling effect namin kaysa sa inyo. Hahaha, tama. Si Master Liu ay may lisensya. Profesional siya. Hindi tulad ng iba dyan na wala man lang tindahan. Hintayin na lang natin ang magandang palabas. Hahaha, said. Tandaan nyo ang sinabi nyo. Ay, magpahinga ka na. Kahit kaya pa ng makina, ikaw naman ang hindi nakakayanin. Kahit magkahinga ang kagamitan, hindi pwedeng magpahinga ang sariwang seafood. Napakababa ng humidity sa hangin, nakakatakot. Walang lamig kahit kaunti. Ang matinding init na to, hindi biro. Kahit isa lang ang ma-check, malaking kulong na. Puno na ang refrigerant, normal ang voltage. Isara na ang switch. Talagang maasahan ang profesional na galing ni Rui. Nakakapanatag ng loob. Lin Rui, yung tatlo sa West Zone, kinansela lahat ng order. Kinansela sa gitna ng matinding init. Para tayong magnanakaw sa paningin nila ngayon. Si Masuping at Sandasheng, kaninang umaga pa lang, nagkakalat na ng kung ano-ano sa group chat ng 500 negosyante. Sabi nila, mag-ingat kayo. Huwag niyong ipaayos kay Lin Rui ang makina niyo. Hindi magaling ang gawa niya. Madali niyang masusunog ang motherboard. Siya nga ang muntik ng magkaproblema sa linya ng stall ko noon. Muntik ng masira. Hindi lang sila nagbaliktad ng sitwasyon. Gusto pa nilang sirain ang kabuhayan natin. Ngayon, halos kalahati ng mga kasamahan natin sa palengke. Pinagtatawanan na tayo. Hayaan mo sila. Inanunsyo sa radyo, alas 12 ng tanghali, buong syudad, magkakaroon ng power outage para sa inspeksyon ng mga cooling equipment. Kung hindi nila kayanin o mamatay ang mga alaga nila sa tangke. Kahit magmakaawa pa sila sa akin, hindi ko sila tutulungan. Mama, itong batch ng high-end na produkto. Ang boss, talagang pinahalagahan ang main course para sa banquet ngayong gabi. Alas negatibo 2 ng hapon, eksaktong oras ng inspeksyon at paglo-load. Kung may isang isda na kulang sa oxygen at lumutang ng patihaya, kanselado ang kontrata. Hehehe, huwag kang mag-alala. Ang temperatura ng tubig at pagpapalamig, kontrolado ko yan. Ayon sa patakaran, kung hindi maihatid ang sariwang produkto sa alas 2, ang multa ay 3 beses ng halaga ng produkto. May babala ng power outage ngayong tanghali. Kakayanin ba ng backup equipment mo? Walang problema. Talagang walang problema. Sadyang kumuha ako ng profesional na electrician na may mataas na sweldo. Si Liu Mazi. Si Master Liu ang nag-upgrade ng wiring ko. Bahala ka sa akin, baguhin mo yan. Full throttle ang motherboard. Hindi mo pwedeng tanggalin ang temperature control protector na yan. I-shortcut mo ang overload protection. Gumagamit ka pa rin ng DAR, aluminum wire para sa backup power supply. Kapag nag-high load, yan sa mataas na temperatura. Ang biglang starting current ay direktang tutunaw sa wire insulation. Sino ka ba at nakikialam ka rito? Noong nagko-contracting pa ako sa labas, nagdadala ka pa ng bag mo sa eskwela. Ito ang tinatawag na bypass direct connection. Direktang nilalampasan ang heating point. Alam mo ba kung ano ang hardcore technology? Lin Rui, anong negosyo ang gusto mo? Hindi ka nakakuha ng trabaho kaya dito ka nanggugulo, di ba? Inggit ka lang sa galing ni Master Liu. Lin Rui, binabalaan kita. Lumayo ka sa mga sensitibong kagamitan ko. Emye, sa tingin ko, inggit ka lang dahil malaki ang kikitain namin. Ngayon, kung magka-problema sa napakalaking multa na yan, kapag nagka-problema, hindi kita patatahimikin. Tama na, Rui. Mahirap pakinggan ang payo ng matino. Hayaan mo na ang mga tanga. Alas negatibo 11, 30 ng umaga, umiinit na ang temperatura, papalapit sa 40 degrees. Ang buong distribution center ay parang isang higanteng steamer. Nagsimula na ang power outage sa buong syudad.
Nawalan ng kuryente. Hanapin ang backup resistor. Master Liu, bilisan mo. Ibalik ang kuryente. Kapag lumampas sa 25 degrees ang tubig, mamamatay ang mga isda. Maama, tingnan mo to. Ang linya ko ay napakalakas ng kuryente. Tama nga ang hinala ko. Ah, ang makina ko. Hahaha. Lagot na. Dahil nasiya na rin lang, hindi ako alis ng walang dala. Master Liu, ano ba talaga ang nangyari? Nag-trip ang breaker. Kukunin ko lang ang espesyal na tool sa sasakyan ko. Babalik ako agad para ayusin. Ha? Nasaan siya? Tumakas. Tumakas ang lalaking yon kasama ang bag niya. Wala ng kompresor para palamigin. Wala ng air pump. Paano natin malalampasan ang 40 degree na init? Ang mga isda ko. Ang mga paninda ko. Suping, tapos na tayo. Tapos na. Nandito na ang sasakyan ng hotel. Tulong. Iligtas niyo ang order ko. Ang konvoy ng hotel para sa pagbili. 300 metro na lang ang layo sa oxygen pool. Kasamang kagatras at pag-inspeksyon. Mayroon na lang kayong 30 minuto. Lin Rui, 3 beses na multa sa paglabag sa kontrata. Ito ang ikasisira ng ating dalawang pamilya. Tutulungan ko kayo. Una. Kagabi, ang 4,000 na pinilit ninyong kunin. Ibalik nyo lahat, walang bawas. Lin Rui, iba ang usapan noon at ngayon. Kapag naayos ito, double ang bayad sa serbisyo. 28 minuto. Ibibigay ko. Nakakuha ng 3,000 yuan. Dasheng, gusto mo bang mawala lahat ng ari-arian mo? I-scan mo. Nakakuha na 1,000 yuan. Pangalawa, agad-agad mag-voice message sa 500 kataong screen ng mga negosyante. Linawin ang mga tsismis na pinakalat nyo. At aminin na ako ang nagligtas ng sitwasyon noong isang araw. Humungi kayo ng tawad kay Lao Zhao. Lin Rui, paano kung bumili na lang ako ng sigarilyo at magbayad ng pribado? 26 minuto. Huwag. Mga kasama. Ako at si Dasheng ang nagpakalat ng tsismis noong isang araw. Hindi kami niloko ni Lin Rui. Siya ang nagkabit ng kuryente para iligtas ang mga paninda. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Humihingi ka ng tawad kay Lao Zhao. Pangatlo, pirmahan ang emergency repair waiver. Malinaw na nakasulat sa papel. Ang mga buhay na isda, dahil sa matagal na ini, ay nasa bingit ng kamatayan. Sa pag-aayos, anumang isda na mamatay dahil sa kakulangan ng oxygen, ay itinuturing na force majeure. Ako lang ang responsible sa pag-ayos ng makina. Hindi ako responsible sa buhay o patay. Nagtatago ka sa responsibilidad. 24 minuto. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, pupunitin ko ang papel. Pirmahan mo na. Dali. Tara na. Maayos yan ni Master Lin, di ba? Palitan lang ang motherboard, gagana na ulit, di ba? May 15 minuto pa. Anong nangyari? Sunog ang motherboard. Nagsisimula lang sa ibabaw. Ang high pressure core, ang purong copper coil, kinuha ni Liu Mazi. Pati ang connecting buckle, binali niya. Tuluyan nang nasira ang physical structure. Wala na ring installation law. Ang unit na ito ay tuluyan ng sira. Kahit sino pang dumating, hindi na ito maayos. Tapos na. Ayoko namang malugi. Bakit ka nag-iya? May paraan ka pa ba? Lin Rui, may paraan ka pa, di ba?
1.0 metro ang haba, 3.2 metro ang lapad. Sira na ang makina, pero hindi ibig sabihin patay na ang mga paninda. Gagamitin ko ang unit ng malaking truck ko para gawin ang external circulation. Anong external circulation? Isasaksak ang tubo, hihigupin ang mainit na tubig sa tangke, diretso sa defreeze unit ng truck, pilit na palamigin, tapos ibabalik sa live oxygen tank. Pero 5 metro lang ang haba ng tubo. Hindi makapasok ang harap ng truck. Ang likod ng truck ay dapat direktang ipasok sa stall. Ang pinto ng likod ay dapat nakadikit sa live oxygen tank. Kahit isang kulada, hindi pwede. Umatras ka. Bilisan mo. Ganap na nakaharang. Yusog nyo naman. Lin Rui, i-full right mo ang manibela. Umiwas ka. Akala mo ba ito ay laruan na matanda? Dead spot ng wheelbase. Kung i-full right ko, makakadaan ang likod ng truck. Pero ang bumper sa harap ay agad na babangga. Ang poste na sumusuporta sa kanan mo, napakalapit na. Gusto mo bang bumagsak ang buong bubong? At mamatay tayong lahat dito. Hindi makapasok, 5 metro lang ang tubo. Ang likod ng truck ay dapat umatras pa ng 2 metro. Idikit ng mahigit sa tangke. Paano na? Paano na yan? Ipupuwersa ko yan sa loob. Ang mesa mo, kailangan duugin. Durugin. Pero kakagastos ko lang ng 28,000 noong nakaraang buwan. Para sa custom-made na high-end na mesa na yan. May landscape marble pa, yan sa loob. Kung hindi duugin, mamamatay ang isda. Triple ang penalty. Ang masisira sa gamit, kasama sa emergency repair na yan, sa waiver of liability, bilang physical rescue loss, tumango ka lang, ibubuhos ko na. Ang mesa na 28,000, kumpara sa milyong penalty sa kargamento. Sige, si Rain, hayaan mo na yung sirang mesa na yan. Ang isa ang mahalaga. Sa stall ni Suping, ang water circulation system na ito, sobrang luma at depektibo. Ang EC connector ng tank, ang internal thread, matagal nang nasira dahil sa patuloy na pressure ng tubig. Malubha na ang pagkasira. Ang industrial grade na heavy-duty metal connector, imposibleng malock ng pisikal sa lumang plastic opening na ito. Hindi ito magla-lock ng pisikal. Walong standard na malaking pressure. Hindi pwede. Kapag umandar na ang deep freeze unit ng truck, ang high pressure na pinaghalong gas at likido ay lalabas na may nakakatakot na kinetic energy. Ang napakalakas na daloy ng hangin na ito ay parang bala. Agad na itatapon ang maluwag na tansong konektor na ito. Itatapon. Wala nang oras para maghanap ng raw material. At lalong wala nang oras para putulin at i-thread ulit ang tubo. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Dahil hindi na malock ang hardware, kailangan nating gamitin ang lakas ng tao para pigilan ito at manumanong kontrolin ang pressure. Ang thread ng konektor ng tubo ay nadulas. Kapag umandar ang unit, ang 8 malaking pressure, ay agad na itatapon ang tubo ng 1.0 metro ang layo. Nasa sasakyan ako, kailangan kong manumanong i-adjust ang bilis para kontrolin ang pressure. Kapag binitawan ko ang accelerator, tuluyang mawawala ang supply ng malamig na hangin. Hindi ako makakagalaw. Kung gusto ninyong mailigtas ang mga paninda sa tangke, kayong dalawa, lumukso kayo agad sa tangke. Lumukso. Sa tubig.
Sabay kayong dalawa. Gamitin ninyo ang buong bigat ng inyong katawan. At mahigpit na hawakan ang tansong konektor na iyon. I-weld ninyo iyan sa inlet. Kapag lumabas ang konektor, at tumagas ang malamig na hangin, kahit ang mga Diyos, hindi na maililigtas ang inyong isda. Ang purchasing team, nasa kanto na ng pasilyo. Para masalba ang milyon-milyong halaga ng paninda, o tatayo lang kayo sa gilid at maghihintay na malugi. Pumili kayo. Ang baho naman. Wala na tayong oras. Kapag binitawan nyo yan, malulugi kayo. Kailangan nating itaas ang area sa 1,500. Ngayon na ang pagkakataon. Hawakan nyo ng mahigpit, huwag bibitawan. Hawak ko na. Ang lamig naman. Lawson, tingnan mo, nagyelo na ang tubo. Ibig sabihin ba, gumana na? Gumana na. Kapit lang. Lin Rui, ang lamig. Sobrang lamig. Kapag binitawan mo yan, may penalty kayo. Hawakan nyo ng mahigpit. Kapag bumaba ang pressure, titigil ang sirkulasyon. At mamamatay lahat ng paninda sa tangke. Lawson, hindi ko na kayang hawakan ang tubo. Suping, bumababa ang temperatura ng tubig. Konting tiis pa. degrees, 25, 22, 11 degrees. Pasado. Waterline. Buhay na. Eksaktong 1 oras 59 minuto at 50 segundo. Masuping, anong drama yan? Alas 2 na. Perpektong sariwang seafood. Temperatura ng imbakan. Hulihin. Suriin ang sigla. Ang mga paninda ay napakasigla. Hindi man lang naapektuhan ng ini. Timbangin at ikarga. Sa wakas, maayos na ang lahat. Ang presyon sa loob ng tubo ay bumalik na sa 0. Ah. Diyos ko, pakiramdam ko, mababali na ang mga buto ko. Ay naku, gabi ang paghihirap ko. Maganda ang mga paninda. Ang balanse ng bayad ay agad na ipapadala sa inyong account. ₱1,000,000 ang pumasok sa account. Kung dumating si Lin Rui ng mas huli ng 1 minuto, kung naging malambot ang puso niya, at hindi niya ako pinilit palitan ang tubo ng aircon, ang maririnig ko ngayon ay hindi ang pagpasok ng bayad sa paninda, kundi ang paniningil ng korte, at ang napakalaking multa na magpapabagsak sa akin. Master Lin, salamat. Maraming salamat sa iyo. Kung wala ka, magpapakamatay na ako ngayon. Hindi ako tao. Hindi ko dapat siniraan ka kahapon. Hindi talaga ako tao. Master Lin, patawarin mo ako. Patawarin mo talaga ako. Dati, napakasama ko. Nabulag ako sa pera. Akala ko nakalamang ako. Pero ang totoo, itinutulak ko lang ang sarili ko sa kapahamakan. Kanina, nakita ko ang mga isda na isa-isang lumulutang. Nakita ko ang mga tao mula sa hotel na papalapit. Akala ko talaga katapusan ko na. Salamat at tinulungan mo kami. Utang na loob ko to sa'yo habang buhay. Lin Rui. Kanina, halos lumabas na ang puso ko sa kaba. Natakot ako na baka mabangga niya ang poste. Pero, aba, ni 1 milimetro, hindi sumablay. Iyan ang tunay na galing. Nga, kanina, tulala ako sa galing niya. Hindi biro ang galing ni Lin Rui. Kaninang umaga, nang marinig ko ang sinabi ni Suping sa group chat, halos i-cancel ko na sana ang order ko.
Buti na lang pinigilan ako ng tatay ko. Sabi niya, masipag daw si Lin Rui. Mabuti na lang hindi ko kinansela. Nailigtas ang paninda. Nailigtas din ang buhay. Bayaran na yon sa kontrata. Mula ngayon sa palengke, sundin ninyo ang mga patakaran. Rui, narinig mo na ba? Nahuli na si Liu Mazi. Nahuli siya sa pagbebenta ng mga wear coil. Ama, kahapon ng hapon, dala-dala niya ang bag niya. Tumakbo siya sa junk shop sa kabilang kalye. Gusto niyang ibenta ang purong tanso na induction coil bilang ska copper. Pero ang may-ari ng junk shop, agad niyang nakilala ang commercial number sa coil. Diretso niyang nilok ang pinto at dinala silang dalawa kasama ang paninda sa pulis. Balita ko, ilang taon siyang makukulong. Ang mga manggagamot na walang alam na nakakasira ng buhay ay nararapat lang. Sinira ang kagamitan. At kinuha ang hindi dapat kunin na mahalagang ari-arian. Ito ang kahihinatnan sa huli. Ang pag-check ni Lin Rui sa power outage nitong nakaraang 2 araw. Sa buong palengke, ikaw lang ang nagbigay ng proteksyon. Ang iyong stall ay walang pinsala. Katatapos lang ng meeting sa itaas. Simula ngayon, opisyal na itatatag ang palengke bilang emergency maintenance team ng mga negosyante. Wala akong oras para sa walang kwentang trabaho. Hindi ito walang kwentang trabaho. Ikaw ang magiging general controller pagkatapos. Sa palengke, lahat ng emergency check-up ng mabibigat na kagamitan sa pagpapalamig At pagpasok sa network, dapat dumaan sa iyong pirma para sa kumpirmasyon. ang mga hindi lisensyadong tao sa labas. Walang sinuman ang papayagang makapasok. Ganap na monopolyo sa negosyo. Ito ang aking kagamitan. Ang bayad sa paglabas at tamantayan sa bayad sa oras ng trabaho ay may malinaw na presyo. Sisingilin ayon sa metro. Siyempre, lahat ng iyan ay nararapat sa iyo. Naitatag na ang mga patakaran. Hindi na magiging magulo ang palengke. Mayroon na ring seguridad ang mga negosyante. Hindi pa nabibili ang makina. Nabibili na. Nabibili na. Bagong unit nga karating lang kaninang umaga. Inaayos. Ngayon po talaga kami pumunta para hanapin kayo. Master Lin Rui, ito po ang bayad pa sa emergency repair ng external circulation noong isang araw. Ang service fee at labor cost. Ayon sa inyong standard, 6,500 lahat. Ang laman po ng sobrang ito ay eksaktong 1,000. Ang natira po ay itong seafood at sigarilyo. Munting regalo po namin ito. At para na rin po sa pangkap ni Master Lao Zhao. Nga po. Dati po, bulag ang inyong tiya sa katotohanan. Ngayon po, ang aming mga makina na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay sa inyo na po namin ipagkakatiwala. Master Lin Rui, kayo na po ang bahala. Para na po tayong isang pamilya. Tigil. Kapag tinanggap ko ang pera at regalo, ibig sabihin, tapos na ang ating alitan. Master Lin Rui, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ako ang nagbigay ng kagamitan at teknolohiya para iligtas ang inyong mga paninda. Ang perang ito ay nararapat sa akin. Para sa labor cost, kapag may sira, tumawag sa repair hotline. Magbabayad kayo ayon sa serbisyo at sa presyo sa listahan. Ang maliliit na pabor ay hindi makakalutas ng lahat ng problema. Iba ang trabaho, iba ang personal na ugnayan. Sa pagitan natin, mayroon lang tayong mga patakaran. Walang personal na ugnayan. Ang batang ito, ang tigas talaga. Dati, ang hilig mag-eskandalo at magreklamo. Ang mga panunuhol at panlilinlang sa palengke. Lahat yan ay walang silbi. Naiintindihan ko, Master Lin. Sinabi sa akin ni Tatali kanina, yung 1,000,000 piso, pati na rin yung malaking king crab, lahat ay ibinalik mo. Ibinalik ko. Kung dati yan, sinumang magtataboy ng perang kusa ng ibinibigay, tiyak na susumbatan siya ni Lao Zhao, sasabihing maluho, at hindi marunong makisama. Pero ngayon, ni isang salita, hindi nagalis si Lao Zhao. Dati, akala ko, tayong mga nasa ganitong trabaho, ay mga hamak na manggagawa lang. Kapag may problema, kailangan lang yumuko,
ngumiti at magparaya. Para lang magkaroon ng kapayapaan. Para lang makasurvive. Sa lugar na ito na parang kumakain ng tao. Ngayon, mukhang matanda na ako at naguguluhan. Ang patuloy na pagpaparaya ay hindi makakabusog sa mga walang utang na loob. Ang pagtatatag ng mga patakaran gamit ang sariling kakayahan. Iyon ang tunay na paraan para magtagumpay. Matulog na po, Master. Babalik na ang normal na temperatura bukas. Kailangan na nating i-maintenance ang ating malaking truck. Marami pa tayong laban na haharapin sa unit na ito. Sa lugar na ito na puno ng pawis at langis ng makina, ang mga patakaran ay naitatag na. Ang teknolohiya ang magpapatatag.